Magandang araw mga kabombo! Narito na naman ho tayo sa Negosyo at Empleyo, ang programang nagbibigay pansin sa mga kwento ng ating mga kababayang nagsisikap, nagnenegosyo at patuloy na naghahanap ng paraan upang magkaroon ng dagdag na kita at mas magandang buhay para sa kanilang pamilya. Ako po ang inyong lingkod, Bombo Marjorie de la Cruz. Kung noong nakaraan ay nakilala ho natin si Ma'am Bonifacia Ruby at ang kanyang Ruby Apartment sa Silawit, Cauayan City, ngayon naman ay isa pa sa kanyang pinagkakaabalahan ang ating pag-uusapan. Ito ang kanyang Ruby Sari Sari Store na matatagpuan syempre sa Silawit, Cauayan City. At hindi na rin po bago kay Ma'am Bonifacia ang pagnenegosyo. Ang kanyang Sari Sari Store ay nagsimula pa noong 2015. Ibig sabihin, ngayong 2026, mayroon ng 11 taon ang Ruby Sari Sari Store. 11 taon na puno ng iba't ibang karanasan. Mula ho sa panahong nagsisimula pa lamang ang tindahan hanggang sa pagdami ng mga customers, pagbabago ng market at paglitaw ng mga bagong kakompetensya. At sa episode ho natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano nagsimula ang Ruby Sari Sari Store. Ano nga ba ang naging advantage nito dahil po sa lokasyon? Paano naging suki ang mga workers sa kanilang lugar? At paano naman hinarap ni Ma'am Bonifacia ang pagbabago ng dumami na rin ang ibang tindahan sa kanilang paligid? Dahil sa negosyo mga kabombo, hindi naman po palaging pare-pareho ang takbo. May mga panahong malakas ang benta. May mga panahong kailangan mas pagbutihin pa ang diskarte. At may mga pagkakataon na kailangan mong matutong makipagsabayan sa mga bagong negosyo na unti-unting sumusulpot sa paligid mo. Kaya mga kabombo, tara, samahan ninyo ako sa kwento ng isang simpleng sari-sari store na sa loob ng 11 taon ay patuloy na nagsisilbi sa kanilang komunidad. Ito ang kwento ng Ruby Sari Sari Store. Noong 2015, nagsimula ang Ruby Sari Sari Store. Kung ikukumpara sa ngayon, maaring ibang-iba ang sitwasyon noon. Mas kakaunti pa ang mga tindahan sa kanilang paligid. At isa iyon sa naging malaking advantage ni Ma'am Bonifacia. Dahil sa lokasyon ng kanilang tindahan na malapit ho ito sa highway at kapag ang isang negosyo ay nasa lugar na madaling puntahan at madaling makita, malaking bagay iyon. Hindi na kailangang lumayo ng customers para bumili ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At hindi lamang mga residente sa paligid ang maaring maging customers. Dahil highway ang kanilang lokasyon, mayroon ding mga taong dumaraan. May mga workers din, may mga bumabiyahe, at may mga taong nangangailangan ng mabilisang bilihin. Mga kabombo, para kay Ma'am Bonifacia, malaking convenience ang pagkakaroon ng tindahan sa ganitong lokasyon. Hindi na niya kailangan kasing pumunta pa sa ibang lugar para makahanap ng customers. Nasa paligid na mismo ito. At kabilang din sa mga naging regular customers niya, ang mga workers sa kanilang lugar. Nakalaunan ay naging mga suki na rin niya. Sila iyong mga taong maaaring dumaan na bago pumasok sa trabaho, bumili ng kanilang pangangailangan o dumaan pagkatapos ng kanilang trabaho. At habang paulit-ulit silang bumibili, nagkakaroon na rin ng familiarity. Nakikilala na ng mga tindera ang customer. Nakikilala rin ng customer ang tindahan. At doon, nagsisimula ang tinatawag nating suki system. Mga kabombo, sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin kung bakit nanatiling mahalaga ang sari-sari store, paano ito maaaring maging source of income, ano nga ba yung mga kailangang paghandaan ng isang gustong magsimula, at kung paano mapapalaki ang isang maliit na tindahan habang pinapanatiling maayos ang puhunan at kita. Kaya kabombo, kung isa ka sa mga nag-iisip na magtatayo ng sariling maliit na negosyo, o baka naman mayroon ka ng maliit na tindahan at gusto mo itong mapalago, maaaring may mapulot kang idea sa ating kwento ngayon. Dahil sa negosyo, hindi naman palaging kailangan na malaki agad ang simula. Minsan, ang mahalaga ay mayroon kang magandang pwesto, tamang produkto, maayos na pamamalakad, at higit sa lahat, tiyaga na patuloy itong patakbuhin. Mga kabombo, bakit nga ba patuloy na nabubuhay ang sari-sari store sa ating mga barangay?
Sa panahon ngayon na halos lahat ay maaari nang i-order online, mayroon ng malalaking supermarkets at convenience store at maaari nang bumiyahe ang mga tao papunta sa iba't ibang commercial areas, bakit may sari-sari store pa rin sa halos bawat komunidad? Simple lang po ang sagot, convenience. Kapag may kailangan ng isang tao at maliit lamang ang bagay na bibilhin, hindi na niya kailangang bumiyahe ng malayo. Kung kailangan niya ng isang sachet ng kape, isang pakete ng noodles, asukal, toyo, shampoo, sabon o kahit simpleng snack, maaari siyang dumiretso sa pinakamalapit na tindahan. At dito, nagiging mahalaga ang sari-sari store. Hindi lamang ito lugar kung saan bumibili ang mga tao. Bahagi na rin ito ng isang komunidad. May mga suki, may mga kapitbahay, may mga batang bumibili ng merienda, may mga nanay na biglang nangangailangan ng isang ingredient sa pagluluto, at may mga pamilyang kailangang bumili ng pang-araw-araw na pangangailangan kahit tingi lamang. Kaya kung titingnan natin mga kabombo ng mabuti, mayroon isang malaking market para sa sari-sari store. Ang kailangan lamang ay malaman kung ano nga ba ang hinahanap ng mga tao. Kabombo, kung gusto mong magtayo ng sari-sari store, huwag agad bumili ng kung ano-anong product. Unang tanong, ano ang kailangan ng mga tao sa lugar ninyo? Dahil iba-iba ang pangangailangan ng bawat komunidad. Kung malapit sa school, maaaring mas mabenta ang snacks, drinks, school supplies at iba pang pangangailangan ng mga estudyante. Kung residential area naman, maaaring mas mataas ang demanda para sa household products, cooking ingredients at personal care items. Kung malapit ka sa highway, maaaring maging mabenta ang bottled water, soft drinks, snacks at iba pang mabilisang binibili ng mga dumadaan. At kung maraming workers sa lugar, maaaring may demand para sa coffee ready-to-eat food. Isa sa naging malaking advantage nga ng Rubia Sari-Sari Store noong mga unang taon nito ay ang competition. Noon kasi, kakaunti pa lamang yung mga tindahang katabi at nakapaligid sa kanilang lugar. At dahil siya pa lamang ang nagtitinda sa kanilang area, natural lamang na mas maraming customers ang pumupunta sa kanyang tindahan. Kapag may gustong bumili, sa kanya sila pupunta. Kapag may kailangang bilhin ng mga workers na dumaraan dito, sa kanyang tindahan sila maaaring huminto. At dahil dito mga kabombo, naging maganda rin yung naging takbo ng kanyang negosyo noong mga panahong iyon. Malaki ang naging kita kumpara sa naging sitwasyon ngayon. Pero gaya ng ibang negosyo, nagbago rin ang paligid. Magandang umaga sa ating lahat, sa inyong lahat na nakikinig dito sa Bombo Radio. Gusto ko lang i-share yung sa tindahan ko po kung paano ako nagsimula. Nagsimula po yung tindahan ko sa maliit lang po. 2015, January 16, hindi ko makakalimutan. January 16, 2015. Nagrugi kami 16K. Yun lang yung punan namin, ma'am. Dahil wala. Ang liit pa lang. Ayun, tapos hindi ko makakalimutan. Ang unang benta namin nun ng asawa ko is 300 pesos. Yung kita niyo, ma'am. Opo, yung nabenta namin sa isang araw, 300 pesos. Kasi simula lang namin yun. Ay, tuwang-tuwa na kami dun kasi nakabenta kami ng 300 pesos. Oo. Sa unang araw pa lang. Oo, ma'am. Tapos, yun, bali, itigil yan, di ma'am, Pepperstone. Ako pa lang yung tindahan nun. So, medyo, siya, dumami yung customer namin yun. Medyo ginanahan. Yun, ma'am. Tapos, hindi ko, mapapalabas na Christian. Biniyayaan din ako ng Lord. Napalaki namin yung tindahan. Ma'am, ano naman po yung nag-push sa inyo na magtayo po ng sarili po ninyong sari-sari store? Bale, ma'am,
Noon, dati basit nga anak ko kay lang ma'am. Kasi pili anak ko. Tapos, hinanay ti talagang magtindahan. So, nung nakita namin na medyo malala na si nanay, kinausap namin na ako na lang yung magtinda, bigyan na lang namin siya ng allowance niya. Kumayag naman siya. Kaya doon ako nag-start. Ano ma'am? Pwede mo ba i-describe ma'am no kasano aji tindaham idi umununa nga nagtayo ka iti or nag-start ka nga agtinda? I-describe mo aji place na, aji itsurain na, aji tindaham no kasano ka basit. Basit lang lang yung tindahan. So, ti picture ko. Basit lang ma'am talaga. Pan lang. As in, tapos yung mga paninda ko lang, sabit-sabit lang. Tapos mga, basta basit lang ma'am, titindahan. Ano lang, itintinda mo di mama sa gijay chichirya, kinagi biskuit, pay, tintinda ka mo iti frozen foods, inuhaan pay. Ano pa ma'am, bali, ang ijipay lang ma'am, kailangan lang ng kusina, tapos merienda. Then, nagka-idea na ako, medyo nabayagin, di mas asidig ka rin ng mga ahente, Christian. So, nagkaroon ako ng frozen. Tapos, habang bumibay gitindahan, di sumusunod ka yung mapanunod ko nga mabalid lang. So, idikwan ma'am na frozen. Tapos, nagtinda na rin ako ng bigas. Ganun. Tapos, galanok lagi sibuyas, kundi nga mulo. Order na to online, ganun. Hanggat sa ganun. Tapos, dapay gamit yung pandemic ma'am. Siyempre, sarado tindahan. When? Dati, kayo may church na, ka-church na, nyanok dati sabon. Yung sabon Ayun, nag-franchise po ako ng pandemic. Kaya nadagdagan yung paninda ko na naman ng sound. Talaga usually di mo no na ma'am, agiji lang gamit iti bahay, agiji kailangan lang iti balay, pangluto da, panglabada, pang merienda, iti lakom. Pero hindi tumagtagal, naisip mo nga, ay, may sa ating ibenta, kasla patok iti customers ka. Abang tintinda kamit, ma'am, adumot iti kwan. Kasat numot nga malalagaan na gigi customers mo. Kasat numit nga makikayat suda nga gumatang met itatindaham. Yun ma'am. Ang kwan nila, siyempre, yung pakikitong sa kanila, kailangan Habang lumilipas nga ang mga taon, dumarami rin yung mga taong nagkaroon ng interes na magnegosyo. At dahil magandang lokasyon sa tabi ng highway, nakita rin ng ibang tao ang opportunity. Isa-isang nagbukas ang mga bagong tindahan. Hanggang sa dumami na ang mga kakompetensya ng Ruby's Sari-Sari Store. Kung noon ay halos siya lamang ang pinupuntahan ng mga customers, ngayon ay mayroon ng iba pang pagpipilian ng mga tao. At ito ang isa sa mga normal na hamon sa pagnenegosyo. Kapag nakita ng ibang tao na may potensyal ang isang lugar, natural lamang na may susunod ding susubok. Hindi naman ito nangangahulugan na kailangang sumukang na unang negosyo. Sa halip, dito na susubok kung paano mag-a-adjust ang isang entrepreneur. Mga kabombo, tandaan ho natin na kapag nagnenegosyo ho tayo, hindi natin kontrolado kung may ibang taong gustong magtayo ng kaparehong negosyo. Ang kaya nating kontrolin ay kung paano natin aalagaan ang sarili nating customers. Kaya kahit dumami man po yung tindahan sa paligid natin, mahalagang mapanatili ang magandang relationship sa mga suki ho natin. Maging maayos sa pakikitungo, alamin kung ano nga ba ang kailangan ng customers. At kung maaaring magkaroon ng products na hindi agad makikita sa ibang tindahan. Dahil sa panahon ng kompetisyon, hindi sapat na naroon ka lang. Kailangan may dahilan para piliin ka pa rin ng customer. Para mapanatiling bukas ang tindahan at mapagsilbihan ng mga customers, kailangan mo din ng mahabang oras ng pagtatrabaho.
Sa Ruby Sari-Sari Store, nagsisimulang araw ni Ma'am Bonifacia ng maaga. Alas 7 ng umaga, bukas na ang tindahan at hindi rin agad nagsasara sa hapon. Umaabot ang operasyon hanggang alas 9 o alas 10 ng gabi. Depende sa dami ng kanyang mga customers. Ibig sabihin halos buong araw ay nakalaan para sa negosyo. At hindi biro ang ganitong oras mga kabombo. Mula umaga hanggang gabi, kailangan mong maging alerto. Kailangan mong asikasuhin ang customers. Tingnan yung mga stocks, magbantay ng tindahan. At bago matapos yung araw, kailangan mo ring tingnan kung maayos ang sales at kung ano ang kailangang i-restock. Kung tutuusin, mahaba ang oras ng isang sari-sari store, 7 a.m. hanggang 9 to 10 p.m. Pero para sa isang entrepreneur, bahagi na ito ng commitment sa negosyo. Dahil hindi lamang puhunan ang kailangan dito, kailangan din ng oras at tiyaga. At kapag matagal nang bukas ang isang sari-sari store mga kabombo, hindi na lamang ito basta lugar na pinagbibilhan. Nagiging bahagi na rin ito ng komunidad. May mga customers na kabisado ng kanilang binibili. May mga workers din na regular na dumadaan. May mga kapitbahay na may biglaang pangangailangan at may mga suke na halos araw-araw mo nang nakikita. Sa loob ng 11 taon, maraming ganitong relasyon ang maaring mabuo. At iyon yung isa sa mga bagay na hindi madaling makuha ng bagong negosyo. Kailangan itong pagtrabahuan, kailangan itong paglaanan ng panahon, at kailangan itong alagaan. Dahil ngayong dumadami na yung mga tindahan sa paligid ho natin, mas mahalaga para kay Ma'am Bonifacia ang pagpapanatili ng kanyang mga customers. Dahil hindi na tulad noon na halos siya lamang yung pagpipilian. Ngayon, may mga bagong tindahan na rin. Kaya ang isang entrepreneur ay kailangang marunong mag-adjust. Ano ang mabilis maubos? Ano ang madalas hanapin? Ano ang mga produkto ang hindi dapat mawala sa shelves? At ano naman yung hindi gaanong mabenta? Kung may produktong mabilis maubos, kailangan tiyaking mayroon ka ring stocks. Dahil kapag dumating yung customer at wala kang maibigay, maaari siyang pumunta sa ibang tindahan, which is okay lang din naman. Pero kapag nasanay siyang bumili doon, maaring maging regular customer na rin siya doon. Kaya mahalaga yung regular na pag-check ng inventory. Hindi kailangang komplikado. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng simpleng listahan. Alin ang paubos, alin ang kailangan ng orderin, alin ang mabagal, at alin naman ang hindi na kailangang dagdagan. Sa ganitong paraan, mas nagiging maayos ang paggamit ng puhunan. Bukod nga sa produkto, malaking bagay din yung pakikitungo natin sa customers natin. Dahil maaring pareho lang ang tindahan ng mga dalawang tindahan, pareho yung presyo, pareho yung brand. Pero maaring piliin ng customer ang tindahan kung saan mas komportable siyang bumili. Dahil maganda yung pakikitungo dito mabilis yung serbisyo at kilala niya yung nagtitinda. Kaya kahit dumami siguro yung competition, hindi dapat mawala yung personal touch natin. Mula noong 2015 hanggang 2026, 11 taon na ang Ruby Sari-Sari Store. Mula noong 2015, may mga panahon na malakas ang benta. May mga pagkakataon na mas marami ang customers. At mayroon ding mga panahon na kailangang harapin ang competition at pagbabago sa market nito. Pero ang mahalaga, patuloy pa rin ang operasyon. At sa isang negosyo, malaking achievement na rin ang manatiling bukas at patuloy na pagkakakitaan sa loob ng maraming taon. At mga kabombo, mas nagiging makabuluhan pa ang kwento ni Ma'am Bonifacia kapag naiisip natin na simula pa noong bata ang kanyang mga anak, ay ito na ang isa sa kanyang pinagkakaabalahan. Habang lumalaki ang kanyang mga anak, kasabay din nilang naroon ang sari-sari store. Maaring hindi nila namamalayan noon kung gaano karaming oras at effort ang kailangan para mapatakbo ito. Pero habang tumatagal, makikita nila ang maagang pagbubukas ng tindahan, ang mahabang oras ng pagbabantay, ang pakikitungo sa customers, ang pag-aasikaso ng stocks,
at ang pagtsatsaga kahit dumami ng kompetisyon. At marahil isa ito sa mga aral na hindi lamang natutunan sa paaralan, ang halaga ng sipag, ang pagiging masinop, ang pagiging responsable, at ang pag-unawa na ang isang kabuhayan ay kailangang alagaan upang magpatuloy. Sa paglipas ng panahon mga kabombo, ang Ruby Sari Sari Store ay hindi na lamang po naging source of income. Naging bahagi na rin ito ng kanilang family life. At iyon yung kakaibang kwento ng maraming small businesses sa ating pong komunidad. Minsan, negosyo at tahanan ay magkasabay. Dito kumikita ang pamilya, dito nagtatrabaho ang magulang, at dito rin lumalaki ang mga anak na nakikita ang kanilang mga magulang na nagsusumikap. Kaya kapag tumagal ang isang negosyo, hindi lamang pera ang naiipon ho natin, pati mga karanasan, mga alaala, mga lessons, at mga taong nakikilala sa paglipas ng panahon. Isa rin sa dahilan kung bakit patuloy na pinipili ng ilang Pilipino ang sari-sari store bilang negosyo ay dahil maaari itong simulan sa mas maliit na scale kumpara sa ibang negosyo. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ng risk. May risk pa rin mga kabombo. Maaari kang magkaroon ng slow-moving products. Maaring tumaas yung presyo ng supplier. Maaari ring magkaroon ng losses kapag hindi maayos ang inventory. Kaya kahit maliit yung negosyo mo, kailangan pa rin ng maayos na management. Bombo Marjorie, paano po ba ito mapapalago? Yan yung isang tanong kasi ng mga kabombo natin, no? Na natatakot na magsimula sa kanilang negosyo. Pero gusto nilang simulan pero nag-aalangan sila kung paano nga ba nila ito mapapalago. At kung mayroon ka ng sari-sari store mga kabombo, paano mo naman ito mapapalago? Una, kilalanin mo yung customers mo. Pangalawa, alamin yung fast-moving products. Pangatlo, kontrolin yung puhunan. Pang-apat, iwasan yung sobrang stocks ng mabagal maibenta. At panghuli, mag-isip ng karagdagang products o serbisyo na kailangan ng iyong komunidad. Hindi kailangang lahat ay gawin agad. Maaari kang magdagdag ng paisa-isa. Kapag may product na hinahanap ng maraming customers, subukan mo ring idagdag. Kapag naging mabenta, dagdagan lang yung stocks. At kung hindi naman gumagalaw, huwag nang ipilit. Simple lang ang principle. Kung ano ang kailangan ng market, doon mo ilagay yung puhunan mo. Isa pa mga kabombo, ano nga ba yung role ng family natin dito? At kapag family business ang isang sari-sari store, malaking bagay din yung pagtutulungan. Tulad ng kwento ni Ma'am Ruby na laging nakaagapay sa kanya ang kanyang mga anak. Oo, maaring may tumulong sa pag-aayos ng stocks. May magbabantay kapag kailangan ng umalis yung owner. May tumulong sa pagkuha ng paninda o may tumulong sa pag-record ng sales. At para nga kay Ma'am Bonifacia, naging bahagi nga ng paglaki ng kanyang mga anak ang ganitong klase ng kabuhayan. Habang bata pa yung kanyang mga anak, naroon na ang sari-sari store bilang bahagi ng kanilang tahanan at araw-araw na buhay. Kaya hindi lamang produkto yung at customers ang nakita ng mga anak niya habang lumalaki sila. Nakita rin nila yung sipag ng kanilang ina. Nakita nila kung paano magpatakbo ng negosyo at nakita nila na ang kita ay hindi basta dumarating, pinaghihirapan ito. At marahil isa rin ito sa mga pinakamagandang bagay na naipapasa ng isang entrepreneur sa kanyang mga anak. Hindi lamang pera, kundi work ethic. Ang value kasi ng sipag mga kabombo, yung pagiging responsable tsaka pag-aalaga sa customer at yung pagiging matyaga kahit maliit ang kinikita sa umpisa ay napakalaking bahagi na ito ng iyong negosyo. Dahil kapag lumalaki yung mga anak na nakikita nila yung kanilang magulang na nagsusumikap araw-araw, natututo rin silang pahalagahan yung trabaho at kabuhayan. At maaring hindi man sila agad maintindihan na noong bata pa sila kung gaano kahirap yung magpatakbo ng tindahan
darating yung panahon na mauunawaan din nila yung halaga ng sakripisyong ginawa ng kanilang magulang. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang paraan ng pagbili ng mga tao, pero nanatiling relevant ang sari-sari store. Dahil hindi po lahat ng pangangailangan ay kailangang bilhin ng maramihan. Hindi rin lahat ay kayang bumiyahe papunta sa malalaking commercial establishments. At minsan, ang kailangan lang ng isang pamilya ay isang maliit na produkto na maaari nilang bilhin malapit sa kanilang bahay. Dito, patuloy na nagiging mahalaga yung mga sari-sari store dyan. At dito rin natin nakikita na may lugar pa rin ang maliliit na negosyo sa ating mga komunidad. Kaya para sa mga kabombo natin na nangangarap magkaroon ng sariling negosyo, maaring magsilbing paalala ang kwento ng Ruby Sari-Sari Store. Hindi kailangang hintayin na magkaroon agad ng napakalaking puhunan bago magsimula. Pero kailangan munang pag-isipan ng mabuti. Alamin yung market, alamin yung puhunan, alamin ang produkto, at higit sa lahat, alamin kung kaya mong panindigan yung negosyo araw-araw. Dahil ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa araw ng pagbubukas. Mas mahalaga yung mga araw pagkatapos nito, kapag kaunti na yung customer, kapag tumataas na ang presyo, kapag may produkto ka nang hindi nabebenta, kapag kailangan mo nang mag-adjust, at kapag kailangan mong magsimula muli, doon nasusubok ang isang entrepreneur. Kahit namit iti ang tindahan, ang plan-plano nga ang tindahan, nagrugi, nagbenta, ituloy yun lang kasi maganda. Malaking tulong sa inyo yun. Kasi naranasan ko. No, agal-alangan kayo nga malugi kayo. Kasi yan, ituloy nyo lang kasi gawin nyo lang inspirasyon yung pagtitinda. Yun. Tulad ko na nagsimula sa maliit na puhunan, gawin nyo lang inspirasyon yung gagawin yung pagtitinda. Dahil ang na-experience ko is nagsimula lang din ako sa walang-wala talaga, maliit talaga na puhunan. Kaya ngayon, na-inspire na ako na magtinda. Yun. Ipagpatuloy nyo lang kung may plano kayong magtinda. Naway nagsilbing aral at inspirasyon itong kwento ko sa inyo na nakikinig at nanonood. Mga kabombo, maraming salamat. Mga kabombo, ang kwento ng Ruby Sari-Sari Store ay patunay po na ang isang maliit na negosyo ay maaaring maging malaking bahagi ng buhay ng isang pamilya. Mula nang magsimula ito noong 2015 hanggang sa umabot na ngayon ng 11 taon, marami nang nagbago. Noon, mas kakaunti pa ang mga tindahan sa kanilang paligid. Malaking advantage ang lokasyon dahil nasa tabi ito ng highway. Naging suki rin ang mga workers sa kanilang lugar. At naging maganda rin ang kita dahil halos siya pa lamang ang nagtitinda noon. Pero habang lumilipas ang panahon, dumarami rin yung mga kompetensya niya. Nagbukas ang ibang tindahan, nagkaroon ng mas maraming pagpipilian ng mga customers. At dito nakita ang isang mahalagang bahagi ng pagiging entrepreneur, ang kakayahang magpatuloy at mag-adjust.
Sa araw-araw po ng pagbubukas ng tindahan mula alas 7 ng umaga hanggang sa pagsasara ng alas 9 o alas 10 ng gabi, depende ho sa dami ng customers, makikita ang oras at effort na inilaan ni Ma'am Bonifacia sa kanyang negosyo. At sa loob ng 11 taon, naging bahagi na rin ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya ang Sari-Sari Store. Lalo na't simula pa noong bata ang kanyang mga anak, ito na ang isa sa kanyang pinagkakaabalahan. Isang simpleng negosyo, pero puno ng kwento. Kwento ng sipag, kwento ng tiyaga, kwento ng pag-a-adjust. At higit sa lahat, kwento ng isang taong piniling magpatuloy. Kaya para sa ating mga kabombo na may maliit na tindahan, huwag ho nating isipin na maliit lamang ang inyong ginagawa. Dahil sa bawat produktong na ibebenta, may pamilyang natutulungan. Sa bawat suking bumabalik, may tiwalang nabubuo. At sa bawat araw na binubuksan ninyo ang inyong negosyo, isa na namang itong araw na pagsisikap para sa inyong pamilya. Muli mga kabombo, ako po ang inyong lingkod, Bombo Marjorie de la Cruz. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa isa na namang makabuluhang kwento ng negosyo at oportunidad. Kung mayroon din po kayong sariling kwento ng negosyo, maliit man huyan o malaki, bago pa man o matagal nang pinapatakbo, nais ho naming marinig ang inyong kwento. Dahil baka ang inyong simpleng pagsisimula ang maging inspirasyon naman ng ibang kabombo na nangangarap ding magkaroon ng sariling kabuhayan. Magkita-kita ho tayong muli sa susunod na episode ng Negosyo at Empleyo. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!